Good evening kapamilya. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga alamat, pag-uusapan natin ang mga icon, pag-uusapan natin ang musika na nagbigay kahulugan sa mga henerasyon. Kapag sinabi nating Queen, sino ang unang pumapasok sa isip mo? Siyempre, ang nag-iisa, ang flamboyant, ang walang kapantay na si Freddie Mercury. O kaya naman, ang cool na gitarista na si Brian May, o ang malakas na drummer na si Roger Taylor. Pero, may isa pang miyembro. Isang miyembro na parang laging nasa anino, laging tahimik sa isang tabi. Siya ang tahimik na bagyo ng banda, ang tahimik na pulso na nagpapanatili sa kanila. Ngayong gabi, kapamilya, pag-usapan natin ang misteryosong bassist ng Queen, si John Deacon. Kilala siya bilang The Quiet One, at kahit ngayon marami pa rin ang nagtatanong, sino ba talaga si John Deacon? Bakit siya napaka-misteryoso? Isipin mo, isang miyembro ng isa sa pinakamalaking rock band sa kasaysayan, isang banda na nakapagbenta ng daan-daang milyong album, pero halos walang nakakakilala sa kanya ng mas malalim. Sa mga interview, makikita mo sina Freddie, Brian, at Roger na karaniwang madaldal, charming. Pero si John, madalas siyang nakatayo sa likuran, nagbibigay ng tahimik na ngiti, bihira magsalita maliban kung direkta siyang tinanong. Hindi siya ang typical na rockstar na naghahanap ng atensyon. Ang kanyang presensya ay banayad, pero ang kanyang kontribusyon, mga kaibigan, ay napakalaki. Siya ang angkla, ang matatag na kamay sa gitna ng kaguluhan ng rock and roll fame. Ang kanyang misteryo ay hindi gimmick. Ito ang tunay na siya. Ang pagkahumaling kay John Deacon ay nagmumula sa kaibahan na ito. Sa mundo ng malakas na gitara, matataas na boses at magarbo na stage personas, pinili niyang maging ang tahimik na puwersa. Siya ay parang isang malalim na ilog na ang ibabaw ay tahimik na umaagos, pero sa ilalim, ito ay malakas at puno ng buhay. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala siyang sasabihin. Sa katunayan, ang kanyang katahimikan ay nagsalita ng marami. Nagsalita ito ng pagpapakumbaba ng isang tao na kumpiyansa sa kanyang craft at hindi kailangan ng pagpapatunay ng mga nagsisigawang tao para malaman ang kanyang halaga. Siya ang patunay na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, ang pinakamalakas na boses ay ang boses na pinipiling maging tahimik at magtrabaho. Kaya, habang unti-unti nating binabalatan ang mga layer ng nakakaintriga na personalidad na ito, tinatanong natin ang mga tanong na nagpaintriga sa mga fans sa loob ng mga dekada. Ano ang nagtulak sa isang musical genius na talikuran ng mundo na nagbigay sa kanya ng lahat? Bakit, sa gitna ng kasikatan, pinili niya ang isang simpleng buhay, malayo sa ingay at kaguluhan ng showbiz? Hindi lang ito kuwento tungkol sa isang rockstar, kapamilya. Ito ay kuwento tungkol sa mga pagpipilian, tungkol sa katapatan, at tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa isang mundo na hindi tumitigil sa paggawa ng ingay. Samahan niyo ako, habang sinisiyasat natin ang buhay, ang musika, at ang malalim na katahimikan ni John Deacon. Ito ang kanyang kuwento, ang bottom line. Balikan natin ang simula. Bago pa siya naging si John Deacon, ang bassist ng Queen, siya ay si John Richard Deacon lang, isang binata mula sa Leicester, England. Siya ay isang matalinong estudyante, isang henyo sa electronics. Isipin niyo, noong bata pa siya, mahilig na siyang maggalikot ng gadgets, mag-ayos ng mga bagay, at ang isip niya ay nakatutok sa logic at precision. Napakahalaga nito. Ang pagiging metikuloso niya at ang kaalaman niya sa electronics ay naging malaking bahagi ng pagiging musikero niya. Hindi siya yung tipo ng sex, drugs, and rock and roll mula pa sa simula. Siya ay isang tahimik, mahiyain, at napakatalinong binata na mas gustong magbasa at mag-aral kaysa gumawa ng ingay. Papunta na sana siya sa pagiging engineer, hindi rock god. Ang pagmamahal niya sa musika ay nagsimula ng maaga at tulad ng pag-aaral niya, sineseryoso niya ito. Binuo niya ang una niyang banda, ang The Opposition, noong teenager pa lang siya. Pero kahit sa sarili niyang banda, hindi siya kailanman naging frontman. Siya ay laging yung nasa likod, humahawak sa ritmo, sinisiguradong maganda ang lahat. Nang lumipat siya sa London para mag-aral ng electronics sa Chelsea College, kinailangan niyang iwan ang banda niya. Sa isang panahon, ibinenta pa nga niya ang kanyang kagamitan. Iniisip na tapos na ang kanyang music career. Nakatutok siya sa kanyang pag-aaral. Ngunit ang tadhana, mga kaibigan, ay may sariling paraan ng panghihimasok. Tinatawag siya pabalik ng musika, at ito ay isang tawag na hindi niya kayang baliwalain ng matagal. Pagkatapos, ay dumating ang gabing iyon noong 1971.
Si John, na estudyante pa noon, ay napunta sa isang disco kung saan niya nakilala sina Brian May at Roger Taylor. Noong panahong iyon, may banda na sina Brian, Roger at Freddie Mercury na pinangalan ng Queen. Naghahanap sila ng bassist, isang permanenteng miyembro. Sinubukan na nila ang iba, pero walang nag-click. May kulang. Nang makilala nila si John, inanyayahan nila itong mag-audition. Ayon sa kanila, hindi lang ang husay ni John sa pagtugtog ng bass ang nagustuhan nila. Ito ay ang kanyang tahimik na pag-uugali, ang kanyang kalmado na presensya. Hindi niya sinubukan na higitan ng sinuman. Naglaro lang siya, at naglaro siya ng napakagaling. Siya ang nawawalang piraso ng puzzle. Sa napakabatang edad na 19, opisyal na naging ika-4 at huling miyembro ng Queen si John Deacon. Siya ang pinakabata sa grupo, ang baby ng banda. Ang pagsali niya ang nagkumpleto sa lineup na magiging isa sa pinaka-iconic sa kasaysayan ng musika. Isipin mo ang pressure, isang batang estudyante ng electronics na biglang napasama sa isang banda na may tatlong napakalakas, napaka-artistic, at napakaingay na personalidad. Ngunit si John, sa kanyang tahimik na kumpiyansa at hindi may kakailang talento, ay perpektong nag-fit in. Hindi lang siya naroon para tumugtog ng bass. Naroon siya para maging pundasyon kung saan itatayo ang musical cathedral ng Queen. Ang tahimik na bata mula sa Leicester ay nakahanap ng kanyang bagong pamilya. Sa isang banda na puno ng malalakas na personalidad, ano ang papel ng isang tahimik na miyembro? Si John Deacon ay higit pa sa isang bassist. Siya ang anchor. Siya ang kalmado sa kanilang creative storm. Isipin mo, mayroon kang Freddie Mercury, isang malabulkan na puwersa ng kalikasan sa stage. Mayroon kang Brian May, ang intellectual astrophysicist na may gitara na kayang umiyak at umunggol. At mayroon kang Roger Taylor, ang powerhouse drummer na may rockstar attitude. Sila ang apoy, sila ang hangin, sila ang kulog. Pero si John ang lupa. Siya ang nagpapanatili sa kanila na grounded. Nagbigay siya ng balanse sa loob ng grupo, musically at personally. Hindi siya sumasali sa mga argumento, pero ang kanyang tahimik na presensya ay madalas sapat para ma-diffuse ang tensyon. Musically, ang kanyang papel ay indispensable. Ang bassline, kapamilya, ang backbone ng isang kanta, hindi mo man laging napapansin, pero kung alisin mo yan, magko-collapse ang kanta. Lahat ay magkakawatak-watak. Iyon ang papel ni John. Ang kanyang mga bassline ay hindi lang simpleng notes. Melodic ang mga ito, groovy, at intricate. Mayroon siyang kakaibang estilo na pinaghalo ang funk, soul, at rock. Hindi lang siya sumusunod sa chords, gumagawa siya ng counter melody, isang usapan sa vocals ni Freddie at gitara ni Brian. Nagbigay siya ng matibay na pundasyon na nagpahintulot sa ibang miyembro na umangat at mag-eksperimento. Kung wala ang kanyang steady, rhythmic pulse, ang flamboyant genius ng Queen ay maaring nawala ng control. Bukod sa musika, siya rin ang financial wizard ng banda. Dahil sa kanyang background sa electronics at sa kanyang meticulous thinking, siya ang nag-manage ng finances ng banda. Sa kanilang mga unang taon, na-exploit sila ng kanilang management. Nalinlang sila. Si John ang unang nagbigay ng alarma na meticulously na sinuri ang mga kontrata at statements at na-realize na niloloko sila. Inalagaan niya ang pera ng banda, sinisigurado na protektado ang kanilang pinaghirapang pera. Siya ang tahimik na tagapagbantay ng kanilang imperyo, isang papel na sineseryoso niya. Ang tiwala na ito, ang pagiging maasahan, ang nagpahalaga sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya ng Queen. Ang kanyang tahimik na pagkatao ay naging dahilan din para maging perpekto siyang confidant, lalo na para kay Freddie Mercury. Sa lahat ng miyembro ng banda, si John ang masasabing pinakamalapit na kaibigan ni Freddie. Magkasalungat sila, si Freddie ang ultimate extrovert at si John ang ultimate introvert. Pero siguro kaya sila nag-click. Hindi hinuhusgahan ni John si Freddie. Tinanggap niya ito kung sino siya. Nagbigay siya ng tahimik, matatag na pagkakaibigan na kailangan ni Freddie sa gitna ng kaguluhan ng kanyang buhay. Si John Deacon ay hindi lang isang bandmate. Siya ay isang kapatid, isang business manager, at isang tahimik na haligi ng lakas. Siya ang tahimik na bayani na nagsiguro na matatag ang kaharian ng Queen. Huwag nating isipin na dahil tahimik si John Deacon, wala siyang mayaalok pagdating sa songwriting. Sa kabaligtaran, mga kaibigan, ang tahimik na taong ito ang sumulat ng ilan sa pinakamalaki, pinakamatagal, at pinakamamahal na hits ng Queen. At ang nakamamangha rito ay madalas na iba ang kanyang mga kanta sa karaniwang operatic rock style ng banda.
Nagdala siya ng ibang lasa sa grupo, isang touch ng funk, soul, at pop na nagpalawak sa musical palette ng Queen at nagbigay sa kanila ng milyon-milyong bagong tagahanga. Siya ay isang secret weapon, isang hit machine na nagtatago lang sa paningin. Hindi siya nagmamayabang, hindi siya nagbubuhat ng bangko, pero ang kanyang mga kanta ang nagsalita para sa kanya at nagsalita sila sa buong mundo. Pag-usapan natin ang mga hits. Sino ba naman ang ayaw sumayaw kapag naririnig ang iconic bassline ng Another One Bites the Dust? Iyan ay purong John Deacon. Ang kantang iyan ang naging biggest-selling single ng Queen sa United States, nanguna sa charts at nagdomina sa radio waves. Napaka-funky, napaka-groovy, na maraming tao ang nag-akala na ang Queen ay isang black band. Ito ay isang tunog na ganap na bago para sa kanila, at ito ay salamat sa pagmamahal ni John sa soul at funk music. Ipinakita niya sa mundo na ang Queen ay higit pa sa isang rock band, kaya nilang pasayawin ka. At ang bassline na iyon, isa ito sa mga pinakakilala sa kasaysayan ng musika. At nariyan din ang I Want to Break Free. Higit pa ito sa isang kanta, ito ay isang awit ng paglaya at kalayaan para sa maraming tao sa buong mundo. Ang kantang ito na isinulat din ni John ay naging simbolo ng pakikipaglaban sa pang-api. At sino ang makakalimot sa iconic music video kung saan ang buong banda ay nagbihis babae? Iyon ay isang matapang at kontrobersyal na hakbang noon, ngunit pinatibay nito ang legendary status ng kanta. Isinulat din ni John ang maganda at taos-pusong ballad na You're My Best Friend, isang pagpupugay sa kanyang asawa si Veronica Tetzlaff. Ipinapakita ng kantang ito ang kanyang mas malambot at mas romantikong bahagi. Ito ay isang simple, tapat na deklarasyon ng pag-ibig na naging staple sa mga kasal at anibersaryo. Ang galing ni John bilang isang songwriter ay ang kanyang kakayahang lumikha ng mga kanta na parehong musically brilliant at commercially successful. Mayroon siyang husay sa melody, isang regalo sa pagsusulat ng mga hooks na mananatili sa iyong isip sa loob ng ilang araw. Bukod sa mga malalaking hit na ito, isinulat din niya ang Spread Your Wings, isang malakas at underrated na awit tungkol sa paghabol sa iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ng kanyang mga kanta, ipinahayag ng tahimik na tao ang kanyang puso. Hindi niya kailangan ng maraming panayam o magsulat ng isang tell-all book. Ang kanyang mensahe ay nasa kanyang musika. Ang kanyang legacy ay nakaukit sa mga walang hanggang melodies na patuloy na nagbibigay inspirasyon, nagpapagalaw at nagpapasayaw sa mga tao, dekada matapos itong isulat. Sa mundo ng rock and roll, na puno ng scandals, drama at maingay na party, si John Deacon ay kakaiba. Siya ang kabaligtaran ng stereotype ng isang rockstar. Habang ang kanyang mga bandmate ay nasa ilalim ng matinding spotlight, mas gusto ni John na mamuhay ng normal at pribado. Para sa kanya, ang banda ay ang kanyang trabaho, isang trabaho na mahal niya at napakahusay niya. Pero kapag tapos na ang concert at nakabalik na ang gitara sa case nito, siya ay si John lang, ang asawa at ama. Sobrang protective siya sa kanyang pribadong buhay. Bihira siyang magbigay ng interviews tungkol sa kanyang pamilya at sinigurado niyang protektahan sila mula sa madalas na mapanghimasok na atensyon ng fame. Pinakasalan niya ang kanyang nag-iisang pag-ibig, si Veronica Tetzlaff, noong 1975 bago pa man sumikat ng husto ang Queen, at magkasama pa rin sila hanggang ngayon kapamilya. Iyan ay patunay sa kanilang pagmamahalan at commitment, isang bagay na napakabihira sa mundo ng show business. Pinalaki nila ang 6 na anak ng magkasama, hindi sa isang bonggang Hollywood-style mansion, kundi sa isang bahay sa Putney, Southwest London, kung saan sila nakatira sa loob ng ilang dekada. May isip mo ba iyon? Isang multimillionaire rock legend na namumuhay ng tahimik sa isang suburban life. Ihahatid niya ang kanyang mga anak sa school, maglala ng oras sa kanyang pamilya, at mamumuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Walang drama, walang scandals, walang sobra. Madalas na biro ng kanyang mga bandmate ang kanyang pagiging normal. Sabi nila, habang nagpa-party sila pagkatapos ng show, madalas na tumatawag si John sa bahay para kumustahin ang kanyang asawa at mga anak. Siya ay isang dedikadong family man sa lahat ng aspeto. Ang pagiging grounded niya sa buhay pamilya ang marahil ang kanyang sikreto para manatiling matino sa gitna ng kaguluhan ng pagiging miyembro ng Queen. Habang ang fame ay maaring maging mapanira, si John ay may angkla na nagpapanatili sa kanya na matatag na nakatayo sa lupa. Ang priority niya ay palaging ang kanyang pamilya. Ang kanyang yaman at kasikatan ay bunga lamang ng kanyang pagtatrabaho,
Ngunit ang kanyang tunay na kayamanan ay ang kanyang buhay sa bahay. Malayo sa mga sumisigaw na fans at nagpa-flash na camera. Ang pagpili niyang mamuhay ng simple ay nagsasabi ng marami tungkol sa kanyang karakter. Ipinapakita nito ang isang tao na alam ang kanyang mga prioridad, isang tao na hindi binibigyang kahulugan ng kanyang kasikatan. Hindi siya nabulag ng pera o atensyon. Para kay John, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamalaking mansion o pinakamagarang kotse. Ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng tahimik na tahanan at isang mapagmahal na pamilya. Nakahanap siya ng kasiyahan hindi sa pinakamalaking entablado ng mundo, kundi sa loob ng 4 na dingding ng kanyang tahanan. Siya ang buhay na patunay na maaari kang maging isang global superstar at maging grounded, humble at dedikadong family man pa rin. Isang tunay na role model, talaga. November 24, 1991. Isang madilim na araw para sa musika. Nawala ng mundo ng isang hari, isang tunay na orihinal, nang pumanaw si Freddie Mercury dahil sa komplikasyon mula sa AIDS. Ang pagkawala niya ay labis na nakakalungkot para sa lahat, para sa mga fans, para sa mundo. Pero para sa natitirang miyembro ng Queen, hindi ito maisip. Hindi lang sila nawalan ng lead singer, nawalan sila ng kapatid, isang commander, isang force of nature na siyang kaluluwa ng kanilang banda. Sobrang lungkot ni na Brian May at Roger Taylor, pero para kay John Deacon, ang tahimik na miyembro, ang epekto ay partikular na malalim at nagpabago sa kanyang buhay. Siya ang pinakanahirapan sa pagkamatay ni Freddie. Tulad ng napag-usapan natin, siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Freddie sa banda, ang kanyang tahimik na pinagkakatiwalaan. Ang pagkamatay ni Freddie ay hindi lang pagkawala ng kaibigan. Para kay John, ito na ang katapusan ng Queen. Sa isip niya, ang Queen ay si Freddie Mercury. Walang Freddie, walang Queen. Ganun lang kasimple. Habang naramdaman ni na Brian at Roger na kailangan nilang ipagpatuloy ang legacy para panatiling buhay ang musika, iba ang naramdaman ni John. Wala siyang nakitang saysay na ipagpatuloy ito nang wala ang kanilang hindi mapapalitang frontman. Minsan niyang sinabi, at quote ko, "Sa abot ng aming kaalaman, ito na yon. Wala nang saysay na ipagpatuloy pa, imposibleng palitan si Freddie." Napakalakas ng pahayag na yan. Ito ay patunay ng kanyang malaking katapatan at pagmamahal sa kanyang kaibigan. Ipinakita nito na para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa musika o sa pera. Ito ay tungkol sa magic na nilikha nilang magkakasama, silang 4. Sinubukan niya, para kay Freddie. Ilang beses pang nag-perform si John, kasama sina Brian at Roger, pagkatapos ng pagkamatay ni Freddie. Ang pinakakilala ay sa Freddie Mercury Tribute Concert noong 1992. Isang emosyonal na kaganapan na nagdiwang sa buhay at musika ni Freddie. Nag-record din siya ng isang huling kanta kasama sila, ang No One But You, Only the Good Die Young, isang nakakasakit na pagpupugay sa kanilang namayapang kaibigan. Nag-perform pa siya kasama sila at si Elton John sa Paris noong 1997. Ang performance na yan, kapamilya, ang magiging huli niya. Pagkatapos nito, tahimik siyang umalis. Ginawa niya ang kanyang desisyon. Nang wala si Freddie, wala na ang puso niya rito. Nawala na ang saya. Ang kanyang pagre-retiro ay hindi inihayag sa isang engranding press conference. Hindi ito isang dramatikong pag-alis. Totoo sa kanyang pagkatao, siya ay unti-unting nawala. Ganap siyang lumayo sa mata ng publiko. Binigyan niya ng basbas sina Brian at Roger na ipagpatuloy ang pangalan ng Queen, pero nilinaw niya na hindi na siya magiging bahagi nito. Pakiramdam niya, walang sinumang bagong singer ang makakapagbigay ng hustisya sa legacy ni Freddie. Ang desisyong ito, bagamat nakakalungkot para sa maraming fans, ay isang gawa ng sukdulang katapatan. Ito ang kanyang huling, tahimik na pagpupugay sa nag-iisa at tanging frontman ng kanyang banda, ang kanyang kaibigan, si Freddie Mercury. Ang tahimik na tao ay nagsalita ng kanyang huling salita tungkol sa bagay na ito. So, anong nangyayari sa isang rockstar kapag hindi na siya rockstar? Para kay John Deacon, simple lang ang sagot. Bumalik siya sa pagiging John Deacon. Pagkatapos ng huling performance niya noong 1997, parang naglaho na lang siya sa paningin ng publiko. Wala nang concerts, wala nang recordings, wala nang interviews. Tuluyan na niyang isinabit ang bass guitar niya at niyakap ng buo ang tahimik at pribadong buhay na matagal na niyang pinapangarap. Bumalik siya sa bahay niya sa Putney, sa asawa niyang si Veronica, at sa pagiging full-time father sa 6 nilang anak.
Ang taong minsan ay tumugtog sa harap ng daan-daang libong tao, ay nakahanap na ngayon ng kapayapaan sa simpleng routine ng pang-araw-araw na buhay. Patuloy siyang nakatira sa parehong bahay, isang multimillionaire na namumuhay ng isang remarkably ordinary life. Ang mga report mula sa mga kapitbahay at ang napakadalang na paparazzi photos na lumalabas ay nagpapakita sa kanya bilang isa lang ordinaryong tao sa kalye. Nakikita siyang naglalakad, nag-go-grocery, namumuhay ng walang kaakibat na fame. Wala siyang interest sa music industry o celebrity culture. Nang ipasok ang Queen sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2001, hindi siya dumalo. Nang makipagtulungan ang banda kay Paul Rogers at kalaunan kay Adam Lambert, nanatili siyang malayo. Bagaman siya pa rin ang may control sa financial side ng mga bagay-bagay, siya pa rin ang silent guardian ng kanilang legacy. Ang dati niyang mga bandmates, sina Brian May at Roger Taylor, ay lubos na nirerespeto ang desisyon niya. Nanatili silang may contact, pero naintindihan nila ang pangangailangan niya sa privacy. Sabi ni Brian May, "He's a very private person, and he's chosen that life, and we respect that." Hindi nila siya pinipilit na sumama ulit o magpakita sa publiko. Alam nilang masaya at kontento si John sa buhay niya malayo sa spotlight. Nakukuha niya ang kanyang royalty checks, siyempre, bahagi pa rin siya ng Queen business empire na tinulungan niyang buuin, pero wala na siyang pagnanais na maging bahagi ng performance aspect nito. Nagawa na niya ang kanyang parte, nagampanan na niya ang kanyang papel, at ngayon, ine-enjoy na niya ang kanyang well-deserved retirement. Sa panahon ng social media, kung saan lahat, sikat man o hindi, ay nagba-broadcast ng kanilang buhay para makita ng mundo. Ang kumpletong pagkawala ni John Deacon ay nakakalito at kahanga-hanga. Wala siyang Twitter, walang Instagram, walang official website. Pinili niyang maging totally offline, totally disconnected mula sa public persona na minsan niyang taglay. Siya ay isang ghost sa makina ng modernong celebrity. Ang sadyang pagpili na maglaho, ang piliin ang anonymity kaysa sa adoration, ay marahil ang pinaka-rock and roll na bagay na nagawa niya. Namumuhay siya sa sarili niyang mga terms, at sa maingay na mundo ngayon, iyon ang ultimate rebellion. So ano nga ba ang bottom line? Ano ang matututunan natin sa kwento ni John Deacon? Ang buhay niya ay nagbibigay ng powerful at profound na aral, lalo na sa atin ngayon, na nabubuhay sa mundong obsessed sa fame, ingay, at constant validation. Ang aral ay tungkol sa contentment. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan sapat na ang sapat. Si John Deacon ay nagkaroon ng lahat, fame, kayamanan, at paghanga ng milyon-milyon. Madali sana siyang nagpatuloy sa pagiging sikat, mag-tour sa mundo, kumita pa ng mas maraming pera at manatili sa limelight. Pero pinili niyang huwag. Pinili niya ang kapayapaan. Pinili niya ang pamilya. Pinili niya ang sarili niya. Tinuturuan niya tayo na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng album sales o bank accounts, kundi sa kapayapaan ng isip. Ang kwento niya ay isang powerful counter-narrative sa ating celebrity-obsessed na kultura. Tinuturuan tayo na maniwala na ang pagiging sikat ang ultimate goal, na ang makita at marinig na marami ang definition ng tagumpay. Hinahamon ni John Deacon ang paniniwalang iyon. Pinapakita niya sa atin na may dignidad at lakas sa katahimikan. May karunungan sa pag-alis kapag natapos na ang iyong layunin. Ang kanyang loyalty kay Freddie Mercury, ang desisyon niya na hindi maaring mag-exist ang Queen nang wala siya, ay isang incredible na pagpapakita ng integridad. Hindi ito tungkol sa business, ito ay tungkol sa brotherhood. Nanatili siyang tapat sa kanyang sariling damdamin, anuman ang inaasahan ng mundo sa kanya. Sa mundong patuloy na nagsasabi sa iyo na maging mas maingay, mag-post pa, mag-share ng lahat. Si John Deacon ay isang paalala ng kapangyarihan ng privacy at ang ganda ng isang tahimik na buhay. Nakita niya ang kanyang happily ever after hindi sa isang stage sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, kundi sa tahimik na ginhawa ng kanyang tahanan, napapalibutan ng mga taong mahal niya. Pinapaalala niya sa atin na mayroon tayong choice. Maari nating piliing bumaba sa hamster wheel. Maari nating piling i-define ang tagumpay sa sarili nating terms. Hindi natin kailangang laruin ang laro kung hindi na ito nagbibigay sa atin ng joy. Ang kanyang buhay ay isang masterclass sa pananatiling tapat sa sarili, kahit na nangangahulugan ito ng pag-alis sa pinakamalaking stage sa Earth. Ngayong gabi, habang iniisip natin ang buhay ng tahimik na legend na ito, siguro ay matututo tayong lahat na makinig pa ng kaunti sa katahimikan.
Siguro ay mahahanap natin ang ating sariling John Deacon at tanungin ang ating sarili. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa atin? Ano ba talaga ang importante? Ang legacy ni John Deacon ay hindi lang sa timeless basslines at sa mga hit songs na sinulat niya. Ang mas malaking legacy niya ay ang powerful na pahayag na ginawa niya sa kanyang buhay, isang buhay na nagpapatunay na minsan, ang pinakamatapang na gawain ay ang pumili ng tahimik na landas upang makahanap ng contentment sa simpleng bagay, at upang matuklasan na ang pinakamalaking palakpak ay hindi galing sa crowd, kundi sa isang mapayapang puso. Good evening, at God bless you all.